Masalimuot ang buhay ni Kakashi. Kahit nakamit niya ang maraming tagumpay bilang isang shinobi, ang kanyang personal na buhay ay nababalot ng kabiguan at kalungkutan. Sa napakamurang edad, nagpatiwakal ang kanyang ama matapos sisihin sa nabigong misyong ikinamatay ng maramit iniwan ang batang Kakashing mag-isa. Ang pangyayaring ito ang nagpuwersa kay Kakashi sa konseptong ang mga lumalabag sa patakaran ay mga basura. Hindi nagtagal ay agad siyang inilagay sa isang shinobi team, at dahil sa kahusayan, siya ay ginawang jonin sa napakabatang edad. Sa isang partikular na misyon sa ikatlong digmaan, si Kakashi, kasama ang mga kasamahan sa squad na si Rin Nohara at si Obito Uchiha, ay inatasang wasakin ang tulay ng Kanabi upang putulin ang supply para sa mga ninja ng Iwagakure. Malungkot ang misyon dahil nawalan si Kakashi ng isa sa pinakamatalik na kaibigang si Obito matapos bagsakan ng batong inakalang tumapos rito. Ang mga salita't paniniwala ni Obito ang nagpabago ng paniniwala ni Kakashi sa kung ano dapat ang isang shinobi, kung saan ang mga lumalabag sa patakaran ay mga basura pero mas masahol ang mga nang iiwan ng kaibigan. Ito ang dahilan kaya tumatak kay Kakashi ang importansya ng pagkakaibigan at pagkakaisa. Ngunit hindi nito pinawi ang sakit ng pagkawala ni Obito at pagkatapos, si Rin ay napatay din sa isang misyon. Nang dukutin ng Kirigakure, pinwersa siyang gawing Jinchuriki para sa Three Tails, dahil umaasa silang kung siya ay mawalan ng kontrol sa halimaw, gagawin niya ito sa mismong teritoryo ng Kalabang Konoha. Upang pigilan itong mangyari, siya ay tumalon sa harap ng Chidori ni Kakashi at pumunta sa kabilang buhay, na pansamantalang dinala ang Three Tails kasama niya. Si Kakashi ay napunta sa bagong antas ng depresyong tumagal ng sobra dahil ang pagkawala ng dalawa ay lubusang dinurog siya. Sa kagustuhang matulungan ang estudyante, hiniling ni Minato ang espesyal na bagay kay Kakashing bantayan ang buntis na asawa. Ito'y dinisenyo upang maramdaman uli ni Kakashi ang kasiyahan at kahalagahan ng buhay. Pero nang malapit nang matapos ang misyon, si Lord Fourth at kanyang asawa'y namatay para iselyo ang Nine Tails sa anak. Dito papasok ang tanong, na paano kung mas lalo pang pinagbutihan ni Kakashi ang misyong yon? Siguradong hindi niya mapipigil ang Nine Tails, na sa tamang pagsasanay at pag-aaral ay maaari pa ring maging posible, ngunit sa kasalukuyan, wala talaga siyang magagawa. Ngunit kahit namatay ang Master, ibig sabihin ba'y tapos na ang misyon? Paano kung nagpasya si Kakashing protektahan pa rin ang bata pagkatapos noon? Paano kung inampon niya si Naruto? Kung inampon ni Kakashi si Naruto, siya ay magiging ama sa napakamurang edad, na gaya rin ng lahat ng kanyang nagawa. Siya ay 14 noon, na mas malapit sa pagiging tito kaysa ama't kung titignan, tila si Kakashi ang tipong hindi tatawaging tatay at kung pipili man siya ng itatawag sa kanya, ito marahil ay tito o kuya. Buong buhay silang magiging magkasama ni Narutong hindi kagaya sa noong naging bahagi lang siya ng Team Kakashi. Ibig sabihin ay lahat ng kung anuman si Minato ay ipapasa ni Kakashi kay Naruto. Magiging iba rin ang pangarap ni Narutong maging Hokage. Depende kung sasabihin ni Kakashi kung sino ang tunay nitong ama, maaaring hindi nito gustuhing maging Hokage dahil wala siyang dahilan para patunayan ang sarili. Siya ay mamahalin rin ng mga kaibigan at pamilya. Maaaring magalit pa rin ang nayon, ngunit habang naroroon si Kakashi ay ayos lang. Mabilis lalakas si Naruto at marahil magtatapos rin sa akademya sa murang edad. Matindi ang reserba ng chakra ni Naruto kaya mas pagtutuunan ni Kakashing sanayin ang kanyang kontrol. Dahil dito, magiging mas mahusay si Naruto at marahil magtatapos sa akademya sa edad na 12. Ang gabay at paghubog ni Kakashi ang bubuo kay Naruto bilang maayos at matalim na sandatat sa edad na 11 dahil sa espesyal na kalagayan bilang Jinchuriki, si Naruto ay tatanggapin sa Anbu. Mapapasa kanya ang mga abilidad na minana ni Kakashi dahil si Kurama ay nasa kanya rin, na isang katangian na mabilis niyang matututunan, ang kanyang kapangyarihan ay igagalang. Mabilis ring mauunawaan ni Naruto ang pakikidigmat sakit sa laban kaya naman ang mga paniniwala niya ay agad ring magbabago. Ituturo ni Kakashi ang sariling paraan tungkol sa pagsunod sa utos pati ang pagpapahalaga sa mga kasama. Maaga rin siyang mamumulat sa root dahil sa kanyang posisyon bilang isang Jinchuriki. Marahil isa si Naruto sa mga naghahanap kay Orochimaru sa simula ng serye at mataas rin ang tsansang siya'y naroroon ng lusubin nito ang Konoha. Kapag nabunyag ng mayroong nangyaring mali sa mga Chunin exam, siya kasama ng iba pa, ay maaring ipadala upang imbestigahan ang sitwasyon. Siya'y magiging bahagi ng pangkat na ipapadala upang tapusin si Orochimaru pagkatapos makumpirmang siya'y naroroon. Sa simula ng paglusob sa Konoha, si Naruto ay lalaban kasama ang ibang anbut ang root ay malamang haharapin si Orochimaru bago mapagtantong dehado sa laban ang ikatlong Hokage. Pipiliin ng root na hindi tumulong dahil kinakailangan ang kamatayan ni Hiruzen.
Bagaman nakakalungkot, kailangan niyang mawala para sa ikabubuti ng nayon kaya sa huli, tatapusin ni Orochimaru si Hiruzen bago tumakas. Si Jiraiya ay ipadadala upang kunin si Tsunade para maging Hokage, ngunit hindi ito interesado sa promosyon. Sa halip, nais nitong tapusin si Orochimarung lumapit sa kanya para sa tulong. Sa huli, sa tulong ni Kabuto ay mamamatay si Tsunade at hindi ito masamang bagay sa paningin ni Naruto. Ito'y dahil sa pagkawala ni Tsunade, si Danzo ang ilalagay sa pamamahala at ito'y mas mabuti dahil siya ang komandante ng road. Sa panahong ito, si Sasuke ay umalis na sa nayon para magpalakas sa ilalim ni Orochimaru upang tapusin ang kapatid na si Itachi. Siya'y agad isinama sa bingo book ng Anbu sunod kay Itachi bilang parehong mga huling nabubuhay na miyembro ng Uchiha at parehong traidor sa nayon. Si Naruto ay ipapadala sa espesyal na misyong tapusin si Sasuke kasama ang bagong partner na si Sai. Kahit na maraming nagtangkang ibalik si Sasuke sa nayon, nagawa pa rin niyang makatakas gamit ang second stage ng Cursed Seal. Sa susunod na mga taon, hahanapin ni Naruto si Sasuke at ilalaan ang oras sa pagsasanay at pagtapos ng mga target sa bingo book. Iyon ay bago iligtas ang Kazekage. Nang dukutin si Gaara, si Naruto at Sai ay ipinadala upang mag-imbestiga at nalamang ito'y operasyon ng Akatsuki. Marahil kilala na sila ni Naruto dahil ang Akatsuki ay mga target na nila noon pa lang. Sa huli, namatay si Gaara at naging malinaw kung anong layunin ng Akatsuki. Iniulat iyon ni Naruto kay Danzo at alam na nilang ang Akatsuki ay tunay ng banta dahil may hawak na silang tailed beast na naglalagay sa kanila sa parehong lakas tulad ng iba pang mga nayon ng ninja. Ang ranggo nila'y puno ng S-rank shinobi bago pa makuha si Shukaku. Nalaman rin nilang ang Akatsuki ay kikitain si Orochimaru para kay Danzo ay paraan itong sabay tapusin ang dalawang problema kaya ipinadala niya ang ruot sa tulay ng Tenchi. Doon nila natagpuan si Kabuto na hinayaan nilang tumakas para masundan. Tulad ng dati, mag-aalok si Sai na sumali kay Orochimaru. Susunod naman si Naruto kasama ang iba pang miyembro hanggang marating nila ang compound. Dito'y magagawa ni Naruto at ng Anbong tapusin si Orochimaru at pabagsakin si Sasuke. Hindi ito madali ngunit si Naruto ang kanilang alas at dahil sa iba't ibang pisikal at emosyonal na pagsasanay na kanyang ginawa, nagawa itong lampasan ni Naruto gamit ang pangalawang bersyon ng anyong Jinchuriki. Dahil sa bilis, lakas, at talas ay lubusan niyang magagamit ang kapangyarihan at tagumpay na parehong mamamarkahan si Sasuke at Orochimaru mula sa bingo book. Gayunpaman, ito'y may kapalit. Si Itachi ay nagalit sa pagpatay ng ruot sa kanyang kapatid. Sinimulan niyang ibunyag ang mga sikreto ng Konoha sa ibang mga nayon, kaya naman siya na ang numero 1 target ngayon. Tinugis nila si Itachi at ang kapangyarihan nito'y higit sa kanilang inaasahan. Dito napagtanto ni Narutong mas mahirap labanan si Itachi kumpara kay Sasuke o Orochimaru. Pero hindi na ito nakakagulat dahil si Itachi ay dating miyembro ng Anbu. Tila nasagad nila si Itachi sa kanyang limitasyon, ngunit napaatras sila nito sa tulong ng kanyang Susanoo. Gayunpaman, ang sakit niya ay humadlang at ang epekto ng Mangekyo pati ng laban ay labis para sa kanyang katawan kaya siya'y namatay bago pa man makapagbigay ng panapos ang sinuman. Maingat silang lumapit upang tiyakin na siya'y walanat sa pagkumpirma. Si Naruto ay tumuloy sa kanyang susunod na layuning mula mismo kay Danzo, na kunin ang mga mata ni Itachi. Nang maalis ito, nagpasya silang wasakin ang katawan ni Itachi upang walang matirang anumang bakas. Sa kabila ng lahat at kahit ito'y naging kaaway, ginalang ni Naruto si Itachi sa lahat ng pansarili nitong sakripisyo para sa Konoha kaya binigyan ito ng tunay na paglilibing ng Anbu, ang ganap na pagwasak sa katawan, na walang iwanan kundi abo. Inulat ito ni Naruto pagbalik kay Danzo at binigay ang Sharingan. Ang mga ito ay idinagdag ni Danzo sa kanyang braso at siya ay nagkaroon ng Tsukuyomi pati Amaterasu, na mga kakayahang nagpalakas sa kanya ng lubusan. Nagpatuloy si Naruto sa pagsasanay at natutunang gamitin ang anyo niyang Kurama Chakra. Sa panahong ito sumalakay si Pain sa nayon dahil sa paghahanap ng Nine Tails. Gayunpaman, si Naruto sa anyong chakra ay nagtagumpay na pigilin ang Six Paths, at si Danzong kaya nang gamitin ang parehong Susanoo at Amaterasu ay agad na tinapos ang iba pang mga kalaban. Paglaon ay tutugisin naman ni Naruto at isang squad ng Anbu si Nagato. Nang makita ito, mabilis nilang tinalo si Konan bago tuluyang pabagsakin si Nagato. Ayon rin sa utos, kinuha ni Naruto ang rinigan mula kay Nagato at dinala kay Danzo, na ngayoy kinikilala ng isa sa pinakamahusay na Hokage sa kasaysayan dahil sa pagprotekta sa nayon. Para lalo itong mapakinabangan, hiniling ni Danzo ang samit kasama ang iba pang mga kagi na gaganapin sa Tetsunokuni. Ang samit ng 5 kagi ay walang pinagkaiba maliban sa kasalukuyang Kazekaging si Kankuro at si Temari bilang tagapayo.
Ginamit ni Danzo ang Kotoa Matsukami sa lahat, ngunit si Ao na may Byakugan ay naramdaman ang Genjutsu't binisto si Danzo rito. Dahil doon, nawala ang pagkakataon ni Danzong pamunuan ang limang nayon. Matapos pagsalitaan ng matindi ni Ao, inutos niya kay Narutong kunin ang Bakugan nito. Gayunpaman, nabigo ito't nawala lalo ang tiwala kay Danzo dahil sa panlilinlang nito't kasakiman. Kinimkim ni Naruto ang sariling opinyon, ngunit kahit siya ay nababahala sa obsesyon ni Danzo sa mga mata. Dito lumitaw si Obito't inanunsyo ang simula ng ika-4 na digmaang shinobi kung saan kailangan niya lang ng dalawang bagay upang isakatuparan ang plano't iyon ang Rinnegan at Nine Tails. Si Danzo ay kasalukuyang may Rinnegan sa braso, ngunit may pangalawa siyang itinago sa Konoha, pero habang wala siya roon, ninakaw ito ni Zetsu. Agad silang kumilos para sa digmaan at pareho lang ang mga nangyari bukod sa pagtatapos. Sa huling laban, nakuha kay Naruto ang kanyang Tailed Beast at hindi ito nailigtas kung saan muling nabuhay ang Ten Tails. Tila katapusan na ito ni Naruto, ngunit hindi dapat kalimutan ang isang napakahalagang bagay. Na kay Danzo ang Rinnegan at hindi niya hahayaan si Naruto. Ito ay dahil isa siyang Uzumaki't isa sa mga bagay kung saan mahusay ang mga Uzumaki ay ang Sealing Jutsu, kaya sa kanila pinagkakatiwala ang Nine Tails mula pa noon, kaya naman binuhay niya ito bilang kanyang Six Paths. Kasama ang kapangyarihan ng Rinnegan, si Danzo't ang Six Paths ay naprotektahan mula sa Infinite Tsukuyomi't nagsimulang lumaban. Sinubukan siyang tapusin ni Obito sa maraming pagkakataon sa pag-iisip na hindi kayang sumabay ng matanda sa gaya niyang kasing lakas ng Sage of Six Paths. Gayunpaman, nagulat siya nang makitang ginagamit ni Danzo ang Izanagit na huli si Obito, kaya nagawa ni Narutong gamitin ang Reaper Death Seal upang maselyo si Obito pati ang Ten Tails. Natalo si Obito at tila tapos na ang laban, ngunit naroroon pa rin si Madarang napakalaking banta. Gayunpaman, ngayong ang Ten Tails ay nakay Naruto na, ginamit ni Danzo ang kapangyarihan laban kay Madara na hindi nagawang makasabay roon. Si Madara ay bumagsak at ginamit ni Danzo ang King of Hell technique upang ibalik ito sa kabilang buhay. Sa pagtatapos ng digmaan, ang Konoha ay lumabas sa digmaan bilang makapangyarihang nayong nagmamay-ari ng Ten Tails. Si Danzo ang nasa tuktok ng nayon at buong mundo, tangan ang matinding kapangyarihan. Sa kanyang kamatayan sa katandaan, ipinasa sa sumunod na Hokage ang Rinnegan at paggamit ng mga sel ni Hashirama Senju upang mapanatiling kontrolado si Naruto. Masasabing malungkot ang wakas kahit pa naging mabuti ang sitwasyon para sa Konoha. Sa pagtatapos nito, mabuti na lang at ang orihinal na kwento ng Naruto ay naging ganoon. Dahil kung siya ay inampon ni Kakashi, may tsansang si Naruto ay napunta sa Anbu at sunod sa Root, kung saan siya ay gagamitin lang bilang sandata hanggang kamatayan at patuloy na gagamitin bilang kasangkapan pagkatapos mamatay. Ngunit may tsansa ring hindi pa hihintulutan ni Kakashing mangyari yon kay Naruto. Pero kung hindi, ang kwento'y wala halos pinagkaiba sa ipinakita maliban sa bagay kung saan si Kakashi Sensei ay tatawaging Tito Kashi.